Okay, tayo po ay nagpapatuloy sa ating tema, Breakthrough, Love That Gives Life. Ngayon pong April, totoo naman po yan, no? Yung pag-ibig na nagbibigay ng buhay. Hindi lang to basta, of course, maraming pagkakataon na si Jesus, no? Sa kanyang pagmamahal, may mga patay during his time na mga nabubuhay, no? Kapag ipinanalangin ng ating Panginoon. Ang classic example dyan ay yung si Lazarus, no? Na talagang binuhay ng Panginoon. But yung napaka-importanting buhay ay, do importante yung physical, pero ang napaka-importante yung ating spiritual. No? Kasi yun yung ating patutunguhan na kapag tayo ay nasaglak dun sa eternal, no? Ay no turning back. Either you go to eternal death or eternal life, no? Pero alam ko namang lahat tayo ay nandun papunta sa eternal life na ating inaasam dahil po yan sa pag-ibig ng Diyos na nagbibigay ng buhay. Palakpan nga po natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos, no? Hallelujah. Hallelujah. So ngayon po ang umagang ito, yan din po yung ating pag-uusapan, no? After nung pagkamatay ng Panginoon, yung pagkabuhay niyang muli, no? Yung kanyang mga alagad ay bumalik dun sa yung iba nangingisda uli, parang nawalan sila ng gana, no? Na magpatuloy kasi nga yung pagkapatay ni Jesus nagkaroon ng malaking impact sa kanila, no? Doon sa 12 disciples for 3 years kasama nila yung Panginoon. Tinuturuan sila, no? Kasi sila nga yung nakatalaga na magpatuloy ng gawain ng Panginoon. Pero nawala sila doon sa sirkulasyon, no? Parang sabihin na natin na semi-backslide because of neglect doon sa duty. No? Actually, yung backsliding is, hindi siya nag-i-start doon sa rebellion. Nag-i-start siya when you neglect yung duties and responsibilities mo para sa gawain ng Panginoon. Doon siya nagsisimula. No? Pag nakikita mo na ninineglect mo na itong mga gawain, no? Mas pinapriority mo yung ibang bagay, ma-alarma ka sa sarili mo kasi papunta ka dun sa backsliding. Lalaki ka nakikita sa church, pagdating dito kasama mo si Jesus, paglabas mo, mag-isa ka na lang, iniiwan mo na si Jesus dito. No? Kasi nga yung neglect na napapriority mo, yung mga bagay sa mundong ito. Kaya ang ating pamagat, no? After that, no, bumalik si Jesus, ang encounter po rito ay na kay Pedro. Kilala natin lahat si Peter, no? Tama? Siya yung 3 beses na nagtakwil sa Panginoon, nung 3 beses na tumilaok yung manok, yung sinabi ng Diyos. No? Yung mga unbeliever nga, lagi nilang binabagat, magaling tong manok na panabong na to kasi ito yung manok ni San Pedro. No? Ginagamit pa nila sa mga ganon. Pero, doon, very well known si Peter. No? 3 beses. Kaya, kukunin po natin yung teksto kung saan nagkaroon siya ng encounter na nirestore siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay Restored by Love, Called for Purpose. Ang teksto ay mababasa natin sa John chapter 21, verse 15 to 19. Kung may mga Bible po kayo, be with me. Buksan po natin at sabay-sabay po natin basahin. Sabi po rito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, kinakausap na siya ng Panginoon, no? Simon, sabing ganon, son of John, do you love me more than this? No? Mahal mo ba ako? Yun yung unang tanong sa kanya ng Panginoon. Nang nakahihigit pa sa mga bagay na to. Sabi ni Simon is, yes, Lord. No? He said, you know that I love you, sabi ni Simon. Now, sumagot ulit si Jesus, okay. Jesus said, feed my lambs. Feed my lambs. Again, Jesus said, tinanong siya uli, no? In verse 16, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? No? Ano pa yun? Hindi naman, kasi dito sumasagot si Simon, no? Hindi naman siya bingit. Pero inulit ng Panginoon yung pagtatanong kay Simon, Simon, do you love me? He answered, no? Yes, Lord, you know that I love you. Now, yung second command is,
Jesus said, take care of my sheep. Yung una, feed my lambs. Tapos yung sumunod, take care of my sheep. No? In verse 17, the third time, the same question na ibinigay ni Jesus kay Simon Peter. The third time he said to him, Simon, son of John, no? Do you love me? Paulit-ulit, no? Peter was hurt, no? Na parang medyo man si Peter because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, no? Sabi ni Peter, you know all things. Sabi niya, alam mo yung lahat ng bagay. Totoo naman, no? Walang nalilihim sa Diyos. You know all things. You know that I love you, sabing muli ni Peter. And the same command ang ibinigay ng ating Panginoon. Jesus said, feed my sheep. Yung una, feed my lambs. Yung sumunod, take care of my sheep. Yung panghuli is feed my sheep. And in verse 18, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. No? Jesus, in verse 19, yung last verse, said this to indicate the kind of death which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Yun yung pinaka-final na command ng Panginoon kay Peter. No? Dito sinasabi ng Lord na dati ikaw yung nagbibihis sa sarili mo. Parang yung gusto mo, yun yung nasusunod. Pero ngayon, iba na. No? Yung hindi mo gusto, yun yung mangyayari sa'yo. Tinutukoy na ng Lord kung paanong sasapitin ni Peter yung kanyang kamatayan. Si Peter po, no, for your info, ay pinako po siya sa krus. Pero sabi niya hindi siya deserving na ipako ng kagaya ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa niya, nagpapako siya pabaliktad. No? Patiwarik. Grabe yung dinanas ni Peter. No? Now, this moment is powerful because after Peter's biggest failure, yung biggest failure ni Peter, kasi tinakwil niya yung Panginoon dito 3 times. He denied Jesus 3 times, yet after resurrection, Jesus didn't reject him. Hindi siya nireject ng ating Panginoon. No? Nung nagkita uli sila, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ni Peter during that time. No? Pero walang rejection, walang galit, hindi siya sinita, no, ng Lord. Bagkus ang ginawa sa kanya ay, kung mababasa natin yung passage, Jesus restored him instead of rejected him. Kasi nga, nawawala na sila sa talagang kung para saan sila tinawag. Ni-restore ng pag-ibig ng Diyos. Si Peter, restoration after failure ang ginawa. Doon sa passage na ating binabasa, Jesus didn't remind Peter of his mistakes. Hindi siya ni-remind doon sa mga mistakes na ginawa niya. No? Hindi siya hiniya ng Panginoon. No? Tinakwil mo ako 3 beses pero hindi ginawa ng Lord noon. He gave him a chance to reaffirm His love. No? Ganun yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos ng failure ni Peter, walang sinumbat sa kanya yung Panginoon, kundi ni-restore pa siya ng Lord. In the same way, sometimes our failures, hindi naman tayo perfect, nagkakamali rin tayo, no? Are not the end. Pag nagkamali ka, hindi ibig sabihin tapos na yung Christian life mo. Wala ka na, no? Ayoko nang bumalik sa Lord. Kasi nagkakasala pa rin naman ako eh. Ayoko nang magpatuloy sa paglilingkod, no? I mean, dito mas mabigat yung ginawa ni Peter, no? Pero pinapakita ng passage na after our failures, it is not the end of our Christian life, no? Jesus meet us with grace and He will give us a fresh start. Sometimes nararanasan natin yan, no? Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagsimula muli. No? Pag nagkamali, lapit uli sa Lord, huwag lumayo. No? Bumalik, magpa-restore sa ating Panginoon. The true meaning of loving Jesus is shown through action. No? When Jesus asked, do you love me? It wasn't about words. No? Hindi siya basta words. It's time, Peter said, Jesus with the command, feed my sheep. Take care of my sheep, feed my lambs. No? Sabi ni Jesus sa kanya. No? Yun yung meaning, kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Yung pagmamahal niya,
Hindi lang niya sinasabing mahal niya tayo. Meron siyang action na ginawa. And dun sa passage, sinasabi rin dito, the cost of following Him, no, ay talagang merong cost yung pagsunod natin at yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Pero hindi natin kayang tumbasan yung naging cost ng pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Subukan yung tumayo, tapos gumanong kayo kung makakatagal tayo ng 1 oras na nakaganon. No? I mean, and si Jesus, imagine natin, bago siya nilagay sa ganon, pinagbubugbog siya, pinaghahampas siya. No? Merong cost sa pag-follow, sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. Pero hindi yan makatutumbas dun sa naging cost dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. No? In a simple terms, even if we fail, Jesus will restore us. And loving Him means serving Him, and following Him requires surrender. No? But it leads to a meaningful and transformed life. Kaya, huwag tayong matakot. No? Along the way, mapag-aaralan natin na I'm not encouraging you to commit mistakes or to commit sin. No? Pero walang perfecto rito. No? Ang nakakatakot lang ay pag nagkamali ka, ayaw mo nang bumalik. No? Huwag ka na rin maghanap ng ibang church. No? Kung nasang church ka, nagkamali ka, doon ka manatili, doon ka lumapit sa Lord. No? Ayoko na dyan kasi nakakahiya. It's a natural thing. Yung kasalanan ay nagkikreate ng shame sa puso natin. Pero it doesn't mean na yun na yung end ng relasyon natin sa ating Panginoon. No? Now, yung passage na yan, after seeing how Jesus restored Peter with grace instead of condemnation, ganun din tayo. No? Hindi tayo kinokondemn ng Panginoon. We now understand that restoration is not the end of our spiritual life. No? It is the beginning of renewed calling. So, pag bumalik ka sa Panginoon, merong nakahanda sa'yo na gagamitin ka ng Panginoon sa mas matindi pang gawain. Amen po ba? Kasi ganun kabuti yung Lord. No? Behind that mistakes, behind that failures, merong nakaredy yung Lord. Sometimes pinaparanas sa atin ng Lord yan. No? Dahil meron siyang nire-ready na bago para sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, huwag tayong lumayo, huwag tayong umalis, manatili tayo sa Panginoon, magpa-restore tayo sa Lord. At ibibigay ng Lord yung tamang restoration na kakailanganin natin for His ministry. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. No? Now, this leads us to our first truth. Number 1, no? Love is the foundation of our calling. Yun naman talaga yan. Walang tinawag dito nang hindi nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Bago ka napunta rito, you accept yung love na ibinigay ng Panginoon. No? Sabi ng verse 15, do you love me more than this? Yun yung tinatanong niya kay Peter. No? Mahal mo ba ako sa mga bagay na to? O mas higit pa sa mga bagay na to? I mean, eto nakasulat to sa Bible, no? Sinabi Jesus didn't ask Peter, are you sorry? Nung nagkita sila, ano? Are you sorry for what you have done? Tinakwil mo ako? You rejected me 3 times. No? You feel sorry ba dun sa ginawa mo? Hindi sinabi ni Jesus. Not even what did you fail? Hindi rin siya tinanong, bakit ka nagkamali? No? Why did you fail me? No. No? Ang unang-unang tinanong sa kanya ng Panginoon, Peter, Simon Peter, son of John, do you love me? Yun yung napakaganda. No? Every time that we fail, no? Yan ang unang-unang tatandaan natin, ang tinatanong ng Lord, mahal mo ba ako? No? When you neglected Christ, no? Pag halimbawang meron kang assignment tapos hindi mo nagawa, no? Tinalikuran mo yung pinagagawa sa iyo ng Lord, ang unang-unang tinatanong sa atin ng Lord, Randy, do you love me? No? Yan ang unang tinatanong ng Panginoon. Because love is the foundation of everything in our relationship with God. Totoo naman. No? Sabi ng John 1:12, sa sinumang nanalig ay nagkakaroon ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Di ba?
yung pag-ibig ng Diyos na tinanggap natin, nagkakaroon tayo ng rights to become children of God. Nagkakaroon tayo ng relationship, kaya tayo nakakatawag sa Kanya ng Ama. No? Truth is, you can serve without love, but it will not last. Sige, magsilbi ka rito. No? Maghapon ka sa ministry, lahat ginagawa mo, pero kapag walang pag-ibig, due to obligation lang, no? Hindi siya maglalas. Kaya nga yung iba, no? Minsan nagpo-fall away tayo, no? Minsan nanineglect natin. Hindi ako pwede, no? Yun nga yung tanong ng Panginoon eh, no? Randy, do you love me more than this? No? When you neglected, no, something na ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, no? Even tithes and offering, even a simple command na pinagagawa ng Lord, even your ministry, no? Kapag tinanggihan mo, ang unang tanong ng Lord ay hindi bakit ka nag-fail, kundi mahal mo ba ako? Kagaya ni Peter. No? You can work for God, but without love, it becomes empty. No? Kahit na anong ginagawa natin, pansin nyo ba? No? Kapag out of duty lang, ay kasi in-assign ako eh. No? O tapos hindi ka na-assign, ano ba yan? Ako na naman. No? Ano ba yan? Ba't biglaan? Parang wala namang sinabi sa akin, ako yung naka-schedule. No? Kasi nga walang love. No? Kaya talagang empty. No? Na nakakapagsalita ka ng ganun. Pero kung nandiyan ka, tapos kinalapit ka, Brother Raul, Brother Tirso, pwede ba ikaw na mag-pray, closing prayer? Ay, praise God! No? Takbo ka agad dito. Wala kang reklamo. Kasi meron kang pagmamahal. No? Sa puso mo, kumikilos ka, gumagalaw ka, sa gawain ng Panginoon, hindi out of duty, kundi out of love. Amen po ba? Kaya walang emptiness, no, na nangyayari. No? In 1 Corinthians chapter 13, verse 1, without love, we are nothing. No? Kung walang love, wala tayo. No? Love is greater than performance. That is why Jesus is not after our performance. He is after our heart. Grabe naman. Tumutugtog na siya. Nagtuturo pa siya, no? Tapos nagpipray pa. Tapos meron pa siyang ganito. Kapag yung ginagawa mo, para lang ma-please yung pastora mo, para lang ma-please yung ibang elder, hindi yan nakakalugod sa Panginoon. Kasi hindi yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Mahal mo ba ako? No? Tinatanong ka ng Diyos. No? Hindi na si Peter. Kasi wala na siya eh. Nandun na siya. Atin na itong mensahe na to, do you love me more than this? Kahit na anong ginagawa mo ritong maganda, no? Do you love me more than this? No? Sometimes napapansin natin masyado na tayong busy rito pero wala na tayong oras o panahon sa Panginoon. You neglected your prayer time, your quiet time, your reading God's Word. Wala, hindi natin nagagawa. Kaya mas nalulugod yung Panginoon dun sa pag-ibig kaysa dun sa performance natin. Kapag yung ginagawa mo rito is walang love, no? Hindi ka worshiper, kundi performer ka. No? And ayaw ng Lord ng ganun. Dapat lahat, ano man yung ginagawa natin dito, merong pag-ibig. No? Serve with love because our ministry must flow from love, not obligation. Hindi lang siya basta obligation. Now, when our love for Jesus becomes real and personal, it doesn't stay hidden. It begins to flow outward. Yung nakikita, no? Kapag meron tayong puso doon sa mga ginagawa natin, doon na lumalabas sa buhay natin yung pag-ibig sa mga ginagawa natin. Number 2, love for Jesus results in care for people. Ang sabi ng Lord kay Peter, Peter, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. No? Every time Peter said, I love you, Jesus gave him a responsibility. No? Kapag tinatanong tayo ng Lord, when we fail, ang unang tatanungin sa atin ng Panginoon, Raul, do you love me? Hindi yung failure mo. Hindi yung tinatanong, you are sorry. Hindi yung tinatanong, bakit ka bumagsak? Bakit ka nagkamali? Ang tinatanong ng Lord sa atin, do you love me?
Pag sinabi mo sa Panginoon, yes, Lord, then feed my lambs. Tend my sheep. Feed my sheep. Sabihin ng Lord, yung pag-ibig natin ay we start to care for people. No? Merong action. Every time Peter said, I love you, Jesus gave him a responsibility. Meron siyang responsibility when you say you love God. Hindi lang siya words. May responsibility na nakaatang. Loving Jesus is caring for His people. Yun ang sinasabi ng Lord. You cannot to love Jesus and ignore His commandment or ignore His people or ignore to love others. Hindi pwede yung ganon. No? Mahal kita, Lord. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Number 1, command. May kasunod. Mahal ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sheep represent the weak. Yung lambs na sinasabi, yun yung mga weak. Isa yan sa binibigay sa atin ng Panginoon na responsibility. Yung mga nangihina nating kapatiran, binibisita. Pag nakita sa church, uy, kamusta ka na? No? Hindi kita nakita last week, ha? Anong yan? O kaya pag hindi mo nakita, mini-message mo. No? Lahat ng tools meron tayo eh. Nagpalagay si pastora ng data, no? Sa mga life group leaders nandun. Sinisend niya ng mga life group leaders, binibigyan ng mga alagain. No? Lalo na yung mga weak, yung mga nanghihina especially. Yun yung unang sinasabi ng Lord, feed my lambs. The weak, kailangan nating asikasuhin. Kailangan nating i-follow up. Kailangan nating bisitahin. Feed my sheep, meaning the growing ones. No? Yung mga lumalago. No? Hindi pwedeng nakita mo, umati na siya every Sunday, hindi mo na kinakausap, hindi mo na pinapansin, hindi mo na binibisita. No? Pinababayaan mo na lang. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng pag umatin ka rito, paglabas mo, wala lang, parang wala kang nakita. No? Hindi ganon. Including the sheep, yung mga growing, no? Kailangan nating bantayan, kailangan nating i-follow up, kailangan nating alagaan. No? Ano pa? The lost and broken. Yung sinasabing feed my sheep. Yung mga lost and broken. Hindi subjective or hindi natin pinipili yung ating mga alagaan. Ayoko yan. Kasi tigas ng ulo yan eh. Bahala na si Lord sa kanya. No? Nagsawa ka na kapapasok. Tapos hindi pa rin nakikita ng Sunday. Nagsawa ka na ng ka-assign. No? Hindi pa rin naman pumupunta. No? Pero totoo naman, nakakasawa din. No? Pero hindi. Iba yung tinuturo ng Panginoon. No? Do you love me? Now, you feed my sheep. Ibig sabihin, yung mga lost, yung mga broken, kailangan din nating asikasuhin. Di ba nga si Jesus, 100 yung sheep. May tumalo na isa. O, dyan muna kayo ha. Sige, mag-Bible study kayo dyan. Worship kayo sa Lord. Bala muna kayo. Hanapin ko lang yung isa para maibalik ko rito. No? Ganun siya eh. Ganun siya magmahal. Kaya nga ibinabalik niya kay Peter. Wala na si Peter dito. Tayo na yung sinasabihan, ibinabalik sa atin ng Lord. Do you love me? Mahal ba ako? Then you take care of my people. No? Love is not just words. It is action. Hindi lang siya basta salita, kundi may action. Ito yung na-assign namin, naalala ko lang. No? Kasi hindi na-explain ni Manuel na maigin. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon. No? Yung sabihin mong mahal mo, no? That is one thing. Pero yung meron kang action, that is another thing. No? Ang pinaka-classic example dito, yung Luke chapter 10, verse 25 to 37, yung Good Samaritan. No? Naalala nyo ba yun? No? Merong nagtanong sa kanyang isang mataas na katungkulan na tao, sabi sa kanyang ganon, basahin natin yung verse. No? Meron akong nilagay na verse dito. Yan. No? In one occasion, an expert in the law, he stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Sabi ng Panginoon, what is written in the law? He replied, how do you read it? No? He answered, love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. In 28, sabi niya, you have answered correctly. Jesus replied, do this, and you will live. No? Now, nagbigay
ng parable yung ating Panginoon about dun sa Good Samaritan. Ito yung ginamit namin during that time, no? Sa groupings nung last workshop, no? Para dito sa 52 na ituturo, no? Yung ganito, no? Now, dito makikita natin merong 3 tao, no? O 4, yung binugbog, yung hinold up, tapos yung Good Samaritan, yung Levites, yung mga awit, tapos yung priest na dumaan, no? Kaya makikita nyo, meron dyan, yung Good Samaritan, yung 2 Good Samaritans. Let's go dun sa Good Samaritans. No? Ginamit namin ito ron sa groupings. Tama yan, no? Sabi nga nung ating kapatid, no? Dun sa workshop, we need to be serious about this, no? And we are very serious about that, kaya i-explain ko lang, no? Yung Good Samaritans is, ang tawag niyan sa worldly is yung mga santong banal na aso, santong kabayo. Yung priest na dumaan, nakabihis siya ng maayos, at alam ng mga tao na banal to, dinaanan yung binugbog na Hudyo, kapwa niya, pero tinignan niya lang, tapos iniwan niya, hindi niya tinulungan. No? Then another thing, yung Levites, dumaan, tinignan niya, tapos hindi niya inasikaso. No? Puro lang sila salita, pero wala sa gawa. Ang tawag diyan, Good Samaritans. Mahilig magsalita, hilig magchismis, pero walang love sa gawa. No? Maayos yung panlabas, pero deep inside hindi. Now let's go to Good Samaritan. Yung Good Samaritan, nakita niya, ang una niyang ginawa, tinulungan niya, pinurse aid niya. Nag-aksaya siya ng effort. Meron siyang action, kagaya ng pagmamahal na ginawa ng Good Samaritan. It costs his time. Etong Samaritan, baka may business meeting to. Pero binaliwala niya muna yun. Tinulungan niya muna. Inuna niyang tulungan yung tao. No? Tapos hindi lang yun ang ginawa niya. No? It costs his comfort also. Pwede siyang mapahamak. Magkalaban yun eh. Hudyo. At yung lugar na yun, ilang. Kung mag-i-stay pa, kaya nga nagmamadali yung priest eh. Tsaka yung Levite, baka sila naman yung susunod na mahold up. Pero hindi. Kinuha niya yung tao. Sinakay niya. Doon sa sakyan niya. Tapos dinala niya pa sa inn. Pinaalagaan niya. Tapos sabi niya pa, nag-iwan siya ng pera, babalik pa ako, kung kulang pa yan, hanggang sa gumaling siya. Yun yung love with action. Yun yung Good Samaritans. That is the different. No? Ang Good Samaritans yung puro daldal lang. Pero walang action. Hindi gumagawa. No? Pero wala dito niyan. Kasi mabuti ang Diyos sa mga kapatid na nandito. Lahat ng nandito may para sa gawain ng Panginoon. Hindi lang basta nagsasalita, kundi gumagawa. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Because you are blessed. No? Serving others is proof of our love for Christ. No? Kaya anong ginagawa namin to? Natawa sila eh. No? Sila Ninong, 4 kami nun eh. Hindi lang talaga na-explain ni Manuel. No? Pero napakagandang context. No? Kasi nakalagay dun sa ni Pastora, ang unang-unang pagka gumawa ka ng icebreaker, yung something funny na makaka-attract sa mga tao, balik mo sila. No? Yung may laman. No? Hindi lang yung basta nagpapatawa ka lang. No? Kundi may laman. No? Kaya nga yung verse 37, no, sinasabi rito, no? Yung pinaka-last verse, ganda lang sinabi rin, eh, no? Which of these, sa verse 36, no? Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Tatanungin ko kayo, no? Are you a good Samaritan or a good Samaritan? No? Yung bang nagmamahal tayo in action, hindi lang in words. No? Dapat ganun tayo. No? In 1 John chapter 4 verse 20, sabi nga, if we love God, we must love others. No? Yun yung sinasabi ng Lord. Now, when we begin to live out our love for Jesus by caring for others, we also become more aware of our own weaknesses, no? And past failures. Yet the good news is our calling, it's not based on our perfection, but on His grace. Kaya nga paulit-ulit tayo dito. No? At paulit-ulit din yung salita ng Diyos. Kapag nagkamali ka, ipahayag mo sa Panginoon, patatawarin ka ng Diyos, walang question. No?
Ang tatanungin ka lang ng Lord, do you love me? No? Let's go to point number 3. Jesus restores completely even after failure. No? Yung pag-ibig ng Diyos ay nirestore si Peter completely even after failure. No? Peter denied Jesus 3 times. And Jesus asked him 3 times. Kaya nga, na-hurt si Peter no? Kasi naalala niya yung ginawa niya sa ating Panginoon. This is not shame to Peter. No? Hindi to para pahiyain si Peter ng ating Panginoon. Kundi para restore si Peter. No? Where you fail, Jesus can restore you. Yun yung bottom line. Kapag nag-fail tayo, walang ibang makapagre-restore sa atin, kundi yung ating Panginoon lang. No? Huwag ka nang maghanap ng ibang church para ma-restore. No? Ayoko kasi puro naman ako, lagi na lang parang hindi ako lumalago eh. Parang lagi na lang akong failure. Kung laging ganun ang pananaw mo, hindi church ang problema. I-assess mo yung sarili mo. No? Walang perfect na church. Lalago ka kapag natututo ka dun sa mga failures mo. Kaya inaalaw tayo ng Panginoon eh. Hindi niya tayo ini-encourage. No? Meron tayong free will. Alam natin yung tama at mali. Pero inaalaw ng Lord para matuto tayo dun sa mga failures. No? Where you failed, Jesus can restore. Jesus doesn't cancel your calling kapag nag-fail ka. Hindi ikinakancel ng Panginoon yung calling mo. No? And it will not forfeit your inheritance. Anak ka ng Diyos, kahit anong mangyari. Hindi porke nag-fail ka, ay nako, hindi na ako anak ng Diyos. Hindi na ako ligtas. Si David, anak ni Brother Raul. Pag nagkamali, siyempre didisiplinahin siya ng tatay niya. Pero natatanggal ba yung maga sa apelyido niya? Si JR, pag nagkamali, didisiplinahin siya ng tatay niya. Pero natatanggal ba yung Tome sa apelyido niya? Hindi. Kasi nga mahal sila ng tatay nila eh. Ganon din tayo sa ating Panginoon. Hindi porke nagkamali ka, tinatanggal ka na, nawawala na yung relationship nyo bilang magtatay. Hindi. Mahal ka ng Lord. Didisiplinahin ka ng Diyos. Yes, no? Kasi nga, tinutuwid niya yung kanyang mga mahal. Dinidisiplina niya yung kanyang mga itinuturing na anak. Pero kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, na parang manhid ka, na parang baliwala lang sa'yo, you assess yourself. Baka wala kang established relationship sa Lord. Baka hindi mo talagang tinanggap na tunay yung Panginoon. Kasi para kang bato. No? Patuloy ka nagkakasala. Pasok ka sa church. Kasama mo si Jesus. You worship the Lord. Pagkatapos ng service, labas ka, iniwan mo na si Jesus dito. Iba na yung buhay mo sa labas. Tapos sasabihin mo, you love God. Tapos sasabihin mo, you love Jesus. How? Pero kapag nagkamali tayo, for sure, no? It will not cancel your calling. Kaya dapat nagpapatuloy tayo sa ating Panginoon. Sa paglilingkod sa Kanya. No? Inassign ka ni Brother Japet. Hindi ka na-assign. Hindi ka nakapunta. Inassign ka ulit, hindi ka na naman nakapunta. Tapos parang nawawalan ka na ng gana. Parang mo na. Papunta ka na sa backsliding. No? Pero dapat hindi ka nawawalan ng gana. No? Hindi naman nakakancel yung calling mo sa ating Panginoon. And it will not forfeit also your inheritance. It will not disqualify you forever. No? Jesus doesn't disqualify you forever. Basta lumalapit lang tayo sa ating Panginoon para magpa-restore. Your past failure is not your final identity. Kapag nagkamali ka, hindi yung final identity mo. Jesus still has a purpose for you. No? Importante lang may natututunan tayo dun sa failure. Pag wala ka natututunan, uulit-uli yun for you to remind. No? Dapat may natututunan tayo. No? Dahil may purpose ang Panginoon doon. Sabi ng Psalms 51 chapter 12, restore to me the joy of your salvation. Pero yun ang mahirap, no? Once na nagkamali ka, ang unang nawawala sa iyo yung joy of salvation. Kita nyo, parang nalulungkot ka. Di ba? Saan umiiyak ka?
Iba naman yung parang okay na okay lang sa'yo na, edi, okay lang. Bakit? Dami namang church. No? O, lilipat ako sa ibang ministry. No? Hindi nga ganun yun eh. No? Hindi yun ganon. Akala lang natin ganun kadali eh, no? Kaya ka nandito, may purpose yung Diyos sa'yo. Kaya ka nandito dahil tinawag ka ng Panginoon dito, no? Para saan? Para magamit ng Lord. Ano pa? Para pagpalain ka ng Diyos sa iglesyang ito, para maging pagpapala ka naman sa iba. That is how Jesus loves you so much. Amen? Palakpakan nga natin yung Lord. No? Hallelujah. Hindi ka ni-restore ng Panginoon. Hindi namatay si Jesus sa'yo nung mabuti ka. Namatay si Jesus sa ating lahat nung tayo ay makasalanan pa. Pinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin while we're still sinners. No? Hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti ka para mamatay siya sa krus. No. Kaya yun ang mga dapat nating maunawaan. No? Once we understand that Jesus fully restores us, no? Even our failures, we must also realize that restoration is not the end of journey. No? Nandito ka. Nagkaroon ng altar call. Okay, sabihin natin yung anointing. Every year, ginagawa. No? Tapos sobrang naranasan mo, na-experience mo yung kabutihan ng Lord. Na-restore ka. Now, pag-uwi mo sa church, nag-step forward ka na naman rin, nagkaroon ng altar call. Na-restore ka na naman. Parang ang feeling mo, lagi ka na lang nare-restore. You know why? Kasi pag na-restore ka, nananatili ka na lang dun sa restoration. Hindi ka nananatili na gamitin yung buhay mo nung ni-restore ka ng Lord. Dapat kapag ni-restore tayo ng Panginoon, ipagamit natin yung buhay natin. Huwag nating aksayahin. You know? We must also realize that restoration is not the end of our journey. It leads us into a deeper level of commitment. Now let's go to our topic number 4. Loving and following Jesus requires surrender. No? Yung pag sinabi mong you love God at gusto mong sumunod sa ating Panginoon, it requires surrender. No? Sabi ng verse 18, when you are old, you will stretch out your hands. No? Ikaw yung nasusunod sa gusto mo. Pero once you start following Jesus, hindi na yung gusto natin yung nasusunod. Dapat. Kundi yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Why? Kasi Diyos lang ang nakakaalam kung ano yung future natin. Ang nakikita lang natin ngayon, yung past and yung presence. Pero yung mangyayari mamaya, hindi natin nakikita. Kaya nga yung ibang Kristiyano, madalas, hindi nakaka-move on. Kasi nabubuhay sila sa nakaraan at nabubuhay sila dito sa pangkasalukuyan kung ano yung nangyayari. Kaya nga ang tawag sa atin, believers eh. Why? Kasi nananampalataya tayo dun sa Diyos na nakakaalam ng future natin. Hindi tayo umaasa dun sa sarili nating kakayahan. No? Jesus reveals that following Him will cost Peter his freedom. No? And eventually, his life. No? True love for Jesus involves total surrender. Regardless kung ano yung kahihinatnan, like Peter. No? Ganun talaga pag sumusunod. Ganun talaga pag nagmamahal sa Diyos. No? Following Christ is not always comfortable. Talagang tatanggalin tayo ng Panginoon sa ating comfort zone. It is costly. It will cost our time. It will cost our richness. Our everything. Pero hindi yan masasayang. Bakit? Para yan sa Diyos. Para yan sa Panginoon na nagmahal sa atin, na nagbigay ng kanyang buhay para bayaran yung ating mga kasalanan na hindi kayang gawin ng kahit na sino man. Following Christ is not always comfortable, from control to surrender. No? Kung dati ikaw yung nagko-control ng buhay mo, ngayon hindi, fully surrendered ka na sa Lord. Pinagkakatiwala mo na sa Kanya lahat. From independence to obedience. No? Dati malaya kang gawin kung ano yung gusto mo, pero pag nasa Panginoon ka na, meron ka ng kailangang sundin. Napaka-importante ng standard na sinusunod. No? For example, yung ating tithes and offering. Yun na lang ang gawin nating classic example.
Maaaring yung iba ayaw na mag-tithes kasi nandito na nga tayo sa buhay natin sa grace, no? Hindi ito usapin ng pera kundi usapin ng obedience. No? Pag nagbayad ka ng BIR, for example, no? Hindi naman ikaw yung nasusunod kung magkano yung babayaran mo. Meron siyang standard bracket na sinusunod. Tama ba, Pastora? No? May naka-bracket siya, di ba? Hindi ikaw yung magsasabi, may due date pa, no? Hindi ko yung magsasabi na, kung nasa mood ako, magbibigay ako ng tithes, or kung nasa mood ako, magbabayad ako ng BIR. No? Hindi. Meron siyang standard, meron kang standard na sinusunod kung ano yung due date, kung magkano yung babayaran mo. Ang lahat ng nandito, sa Lord, wala kang ibinibigay sa Panginoon. Ibinabalik mo lang yung sa Kanya. Para saan? Para pagpalain ka. Tinuturuan tayo ng Diyos sa sumunod, hindi para mawalan, kundi para pagpalain ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos kung anong meron tayo, kasi lahat ng meron tayo ngayon, galing sa Panginoon. Pag binigyan ka ng sweldo ng boss mo, hindi na mo yung sinasabi na ganito yung ibibigay ko sa iyo kasi nasa mood ako ngayon. Tapos next week, wala siyang sa mood, iba na naman yung binibigay niya sa iyo, mas mababa. Hindi, meron siyang standard na sinusunod. Ang gawain ng Panginoon, meron din tayong standard na sinusunod. Lalo na pagdating sa tithes and offering. Dito tinitest yung ating obedience, how we love God and how we follow God. No? Yung iba, doon na lang ako sa Corinthians. Doon na lang ako sa grace. No? Mas mabigat yon. Meron kasing hindi nagbibigay ng tithes kasi ang binibigay niya much more than doon sa tithes. No? Kasi nga naiintindihan niya na mas mabigat yung love offering. Yung sakripisyo. Ano ba yung sinacrifice ni Jesus? Yung kanyang buhay. Kaya ba nating ibigay yan? Hindi. Dito nga ang nire-require lang ng Panginoon sa atin is 10%. No? 10% ng oras mo para sa Lord, quiet time, devotion, pagbabasa ng salita ng Diyos. 10% dun sa mga kinikita mo para naman ibalik sa iyo ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw, bubuksan yung durungawan ng langit. That is promise. No? Pero hindi ang kailangan ng Diyos. Lahat dito ngayon, no? Ay, tingin nyo ba to? Mahal na ng kuryente, mahal na ng gas. Wala kang pagkilos dito sa mundong ito nang hindi natin kailangan ng supply para ipampuno. No? And napakaganda ng privilege na ibinigay sa atin ng Lord nung nakilala natin yung Panginoon. Kasi pinili tayo ng Diyos para pagpalain through tithes and offering. Hindi naputol yung sinabi ng Diyos na kapag ibinigay niyo sa akin yung 10 bahagi ng inyong kayamanan, hindi doon putol Ang sinabi niya, pag ibinigay niyo, bubuksan ko yung durungawan ng langit. No? Ibig sabihin, mas higit pa doon sa ibinigay mo. Your health, your knowledge, no? Yung mga binibigay natin tithes and offering, hindi yan napupunta kay pastora, hindi yan napupunta sa mga leaders, no? Lahat tayo rito subject sa tithes and offering. Even si Pastora Elna. No? Bakit? Dahil mahal natin yung Diyos. Dahil sumusunod tayo ng Diyos. Dahil yun ang sabi ng ating Panginoon. Follow me. Yun ang sabi ng Lord kay Peter. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. No? Luke 9, chapter 23. Take up your cross daily and follow me. Yun lang. No? Subukan yung pasanin to, no? Araw-araw. Ganyan ang buhay natin bilang mananampalataya. We take up our cross daily sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi lang ikaw ang nagbubuhat niyan. Kasama natin yung Diyos. No? Number 5. Last, no? Love leads to a lifelong following. After everything, Jesus gives one simple command, no? Follow me in verse 19, no?
Ito yung ultimate call, not just to serve me or Jesus. Hindi lang siya para mag-serve sa ating Panginoon. Hindi lang siya yung work for me. Hindi lang, no? Kaya kasi sinasabi natin kanina, it is not a performance, no? Ang gusto ng Lord ay you walk with me. Ang gusto ng Panginoon yung lumalakad tayo kasama natin yung Diyos. Ano ang ibig sabihin ng lumalakad? No? Christianity is not just duty. It is a relationship. Kung walang relationship, Christianity is nothing. No? So doon pa lang siya nai-establish. No? Kapag tinanggap mo yung ating Panginoon, no? Bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkakaroon ka ng relasyon. Doon ka lang makakatawag sa Kanya ng Ama. Parang galit na kayo sa akin. Ha? Pumalakpak nga yung mga anak ng Diyos. Taas nga yung mga anak ng Diyos, taas nga yung kamay. Ha? Hindi po ako galit. Na? I mean, sobrang nung pinag-aaralan ko nga ito, pinanalyze ko ito kagabi. No? I mean, sobrang na-amaze ako sa Panginoon, sobrang naiyak ako sa Lord na ito pala yung buhay ko. No? Kaya bago ko ipalo sa inyo ito hinambalos ko na ito sa akin kagabi pala. I mean, ang dami kong na-realize, sobrang dami. No? Kaya pala minsan, nakakapag-deny tayo, no? Dahil ang ginagawa natin is, yung ginagawa natin para dito ay out of duty, hindi out of love. Kaya pala ang tanong ng Panginoon lagi sa atin, every time we fail, do you love me? No? Mahal mo ba ako? No? Yun lagi yung tanong ng Diyos. Siguro, yung mga tatay, no? Okay, mga parents, magandang ganun din yung itatanong natin sa mga anak natin, no? If they fail, do you love me? Pero ganun talaga yung mga parents, no? Sana maintindihan din ng mga anak yon, no? Na yung mga parents is, hindi lang sila nandyan kapag successful yung mga anak. Even failure, nandun din yung mga parents. Kagaya ng ating Panginoon. Hindi lang nandyan yung Diyos para sa atin kapag tayo ay successful, kapag maayos yung ating buhay bilang mananampalataya. Even our failures, lalong nandyan yung ating Panginoon para i-restore tayo, para hindi tayo pabayaan, para hindi tayo mawala sa piling ng ating Diyos. No? You walk with me, yun yung sinasabi ng Lord na follow me. No? Sabihin yung kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, hindi na yung kalooban natin. Kapag nagpipray ka, hindi na yung lahat ng prayer mo, sinasabi mo, Lord, gusto ko ng ganito, Lord, tulungan mo ako sa ganito, hindi. Para hindi tayo ma-frustrate, dapat when we pray, pwede mong sabihin lahat yung gusto mong sabihin sa Panginoon. Pero at the end of the day, hindi yung kalooban mo yung nasusunod, kundi yung kalooban ng Diyos para sa iyo. That is the true meaning of prayer. No? Yung kalooban ng Diyos ang sinusunod mo. Hindi yung kalooban mo. Parang hindi ka ma-frustrate. No? Ano ba yan? Ang tagal ko na itong pinagpipray. Parang, hindi, no? Si Jairus, 20 ngayon, yung anak kong special child, 21 years na rin namin pinagpipray. No? Ewan ko lang sa misis ko kung na-miss siya mag-pray. Baka minsan, nag-cellphone lang ito, hindi nagpipray. Hindi, nagpipray din yan. No? 21 years. Pero hindi kami tumitigil kasi naniniwala ako someday, no, mararanasan din ng anak ko yung touch ng Panginoon na gagaling siya. Amen po ba? Bakit? Kasi mabuti ang Diyos. No? Mabuti ang Diyos. Talagang continuous lang. No? Hindi kami bibitaw. Kasi yun yung kalooban ng Diyos eh. Di ba? Yun yung kalooban ng Diyos. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat. For our conclusion, no, Jesus restored Peter with love instead of condemnation, just like us. No? Kapag nagkamali tayo, Lord will not condemn us, kundi mamahalin lalo tayo ng Diyos. Jesus restored Peter with purpose instead of rejection. Hindi siya ni-reject. Bagkus ginamit pa si Peter sa napakalalim at napakalaking gawain.
Jesus restores Peter with calling instead of shame. Ang bawat isa sa atin rito, lahat tayo nakakaranas ng ganito. Now, kung gusto mo magpa-restore sa ating Panginoon, ngayon yung tamang panahon. No? Ano man yung nais mong gawin ng Lord sa'yo, maaaring meron kang sakit, karamdaman, kayang-kaya kang i-restore ng Lord. Maaaring meron kang mga bisyo na gusto mo nang iwasan, pero hindi mo maiwas-iwasan kasi ginagamit mo yung sarili mong lakas. Kayang-kaya kang i-restore ng Panginoon. Maaaring meron kang unforgiving spirit sa puso mo, mga kakilala mo, kamag-anak mo, na nagkamali sa'yo, pero hindi mo pa napapatawad. Jesus will restore you today. Ang kailangan lang natin gawin ay lumapit tayo sa ating Panginoon sincerely and isurrender natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Your love for Jesus is the foundation of our calling, the proof of our restoration, and the strength of our surrender. That is the most important thing sa ating buhay ngayong umaga. If you want to restore by God, lumapit tayo sa Panginoon with fully surrendered life. Ano man yan. Even sickness, walang imposible sa Panginoon. Nothing is impossible with God. Even needs. Kung meron kang pangangailangan, you want God to restore your finances, you surrender it to the Lord right now. At manampalataya tayo sa ating Panginoon. Let's sing this song prayerfully. Hallelujah. Ibigay natin ng buong buo yung ating buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. And all to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all, and I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sa ating kalagitnaan, meron po bang ngayon lang nakadalo sa gawain ito? Taas po yung kamay. Please raise your hands sa mga ngayon lang po nakadalo sa gawain ito. Amen? Meron pa po ba? Sa kanan? Wala. Sa kaliwa? Ito lang po, si ate. Okay, sige po. Hindi po aksidente na naririto kayo ngayon. No? Maaring may nag-invite sa inyo, pero ang yung Diyos talaga ang pumili sa iyo at dinala ka rito. Kaya ngayong umagang ito, if you fully surrender your life to the Lord, lahat po ng gustong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Can you raise your hand? No? Sa mga gustong tanggapin, amen, amen, hallelujah. Sige po. Lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon ngayong umagang ito, those who want to accept Jesus as the Lord and Savior, sumunod po sa isang panalangin na to. Hallelujah. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa umagang ito, sumagot. lumalapit po ako sa inyong harapan. Sa iyong harapan, Inaamin ko po na naamin ako'y makasalanan. Ako'y makasalanan. Panginoong Jesus, Panginoong Hesus, patawarin niyo po ako patawarin niyo sa aking kasalanan, sa aking sa isip, salita, salita at sa gawa. at sa gawa. Panginoong Jesus, Panginoong isinusuko ko po isinusuko ang aking buhay Ang aking buhay, at ang aking pananampalataya. ang aking pananampalataya. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at nangangako po ako na susunod sa iyo bilang aking Panginoon. Ito ang aking dalangin kung aking dalangin
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat, Panginoon o Diyos, sa kaluluwang ito na tumanggap sa iyo, kinilala ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Father, i-bless mo ang kaluluwang ito, Panginoon o Diyos, at lumago ang pananampalatayang tinanggap niya na nagmumula sa iyo. May purpose ka, Lord, kaya mo siya dinala rito. Salamat po ng marami, Ama. Ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's continue to sing this song. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in me. His daily I surrender and I surrender all. And I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Everybody lift your hands. and I surrender. Hallelujah. This is the right time to surrender all to Jesus. Kung meron kang bahagi sa iyong buhay na nais mong isuko sa Panginoon, the Lord is here. He is ready to restore you. He is ready to heal you. Sing it again. Surrender it to Jesus right now. Any unforgiving spirit, kung meron kang hindi pa napapatawad sa nagkasala sa iyo, and it's time for you to release and surrender it to the Lord. Hallelujah. Any kind of sickness right now, the Lord is healing you. Surrender it to the Lord. Any finance problem for the last time, and I surrender all. And I surrender all. And all to Thee, my blessed Savior. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, ang aming mga buhay, Panginoon, O Diyos, punong-puno ng kakulangan, Panginoon, O Lord God, sa inyong harapan. Minsan, we neglect, Panginoon, yung pinagagawa mo sa amin, O God. Sa aming pananalita, sa aming mga kilos, Panginoon, we neglect you, Lord God. Lord, patawarin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, O Diyos. May mga bagay na gusto mong gawin namin, Panginoon, pero hindi namin nagagawa, patawarin mo kami, Lord God. Lord, patuloy mong i-restore ang aming mga buhay, Panginoon, O Lord God. Bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Maaaring may mga unforgiving spirit sa aming mga puso, mga nagkasala sa amin, mga nagkamali sa amin, na hindi pa namin napapatawad, Panginoon, O Diyos. We surrender it to you, Lord God. Maaring may mga bagay sa aming mga buhay, mga bisyo na gusto naming alisin, hindi namin nagagawa. Panginoon, tulungan mo kami. You restore us, Panginoon, O Diyos. Your Holy Spirit, you touch your people right now in this place. We ask for your restoration. We ask for your revival to each and every one of us, O God, sa aming kalagitnaan. Father, yung aming mga finances, Panginoon, O Lord God. Aring yung iba rito sa aming kalagitnaan na mumblema, Lord, we surrender it to you, Lord. Restore our finances, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Maaring yung iba sa amin, Panginoon, ay
nalalayo nang hindi namin namamalayan, Panginoon, O God, nalalayo sa iyo. Lord, Father, in the name of Jesus, you restore our faith to you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Tulungan mo kami, Panginoon, O Lord God, na muling makabalik sa iyo, magkaroon ng kaligayahan sa aming puso, magkaroon ng pagmamahal sa aming puso sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, O God. Walang silbi, Panginoon, anuman yung dami ng ministry na aming hinahawakan, anuman yung mga ginagawa namin dito sa inyong iglesia, kung ito ay out of duty, kung ito ay out of obligation lang, Panginoon o Diyos, ang aming mga puso ay empty pa rin. Kaya Lord, sa umagang ito, likhaan mo yung aming puso, Panginoon, ng pusong naglilingkod sa inyo ng tapat, ng merong pagmamahal, Panginoon o God. In the name of Jesus, you touch your people's heart right now. In the name of Jesus, we ask for your restoration right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, restore our life, Panginoon o Diyos. Ang aming kalagayan, any form of sickness right now, we ask for your deliverance. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we declare healing upon healing sa bawat sakit at karamdaman ngayong umagang ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We ask for your provision, Panginoon o Diyos. In any kind of financial problem, financial breakdown sa mga businesses, right now restores us, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Move your holy presence, Panginoon. Sa buhay ng mag-asawa, Panginoon o Diyos, na laging nag-aaway, laging nagkakagalit, Panginoon o God. Ikaw ang siyang mag-restore ng pag-ibig, Panginoon o God, na mailagak sa bawat puso ng bawat pamilya na naririto ngayon. Ayusin mo ang relasyon ng mag-asawa, Panginoon o Diyos. Ayusin mo ang relasyon ng magulang sa anak. Ayusin mo ang relasyon ng magkakapatid. Ayusin mo ang relasyon ng magbiyanan, Panginoon. Pagharian mo ng iyong pag-ibig ang bawat tahanan ng mga anak mo na naririto ngayon. In the name of Jesus, we rebuke any spirit of annulment in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano mang ginagawa ng kaaway na sirain ng bawat pamilya, right now I rebuke in the name of Jesus. In the name of Jesus. Any spirit of vices right now, in Jesus' name, I rebuke. I command you to come out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, wala kaming magagawa, Panginoon o Diyos, kung malayo kami sa iyo, Panginoon. Ngayong umagang ito, ikaw lang, Panginoon, ang aming kailangan. You are our last hope, Panginoon o Diyos. First and last hope sa aming mga buhay, Panginoon o God. Father, any problems, Panginoon, sa aming kalagitnaan, any mountains of problems right now, I declare your solution be upon us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Open your windows of heaven. Your Holy Spirit, Lord. You take over this place, Panginoon, O Lord God. In the name of Jesus. Salamat ng marami, Panginoon, O Diyos, sa iyong kabutihan, Panginoon, O God. Salamat sa iyong presensya. Ikaw ang Diyos na buhay, na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. We are very thankful, Lord, na nakilala ka namin, Panginoon o Diyos. We are very thankful for the love that you have given us, Panginoon, that you died on the cross for our sins, Panginoon. Salamat ng marami, o Diyos, sa amin pong ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba sa iyo lamang na nag-iisang Diyos na buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.